Hey! What's up guys? Okay, first vlog natin to, no? Try natin kasi naboboring na din tayo. Actually, kaka-out lang natin. Ginawa tayong night shift. Dati kasi split-split yung pasok natin. Ngayon, straight na yung pasok natin, night shift. Kumbaga, kaya mahaba yung oras natin ng pahinga. Kaya try natin mag-vlog-vlog, no? This vlog, I just want to share kung paano tayo nag-apply sa barko. Ano? Actually, itong barko na to is dream ko to dati pa. Kumbaga, it's my dream job before. Kasi nag-graduate ako. Bago ako mag-graduate is nag-start na ako mag-inquire, mag-apply ng barko. Kaso, kasamang palad is nag-pandemic. Kaya, naudlot. Kumbaga, hindi pa time. Kaya yun, opportunity sa abroad noon, Oman, kaya napadpad tayo ng Oman, no? 4 years tayo doon. Tapos noon, nung may na-try natin, ginawa nating, sinubukan natin kung makapasok tayo ng barko yun. Nakasawa ng Diyos at siguro God's timing din. Uh, Natanggap tayo sa barko, no? Sariling sikap. And tips ko lang kasi maraming nagtatanong, no, kung paano ka diyan mag-apply, paano ganun, no. Actually, continuous ko 'tong pagba-vlog, 'no. Unang tips ko lang siguro kung gusto mong mag-apply talaga ng barko is unang dapat na ano, yung mindset mo na gusto mo talaga magtrabaho ng barko. Kasi kung gusto magtatrabaho ka lang ng barko dahil yung kakilala mo is nasa barko, nakikita mo yung post, gano'n, 'no. Or dahil gusto mo magbarko kasi sabi mo mayaman mayaman yung mga nasa barko, malaki sahod, or kung gusto mong magbarko kasi gusto mo mag-travel, gusto mo ganito, ganyan, no? Actually, hindi dapat ganun yung mindset mo kasi pag ganun yung mindset mo, hindi ka tatagal sa barko. Kasi yung pagbabarko is hindi siya para sa lahat. Kung baga, marami din yung bumibitaw sa barko kasi hindi din ganun kadali yung barko. At yung fake news din yung nagsasabing madali kang yayaman sa barko kasi malaki sahod, ganito. Actually, lahat naman eh, kahit saan ka na mapunta, kahit mag-abroad ka, mag-Middle East ka, or ganito, pwede ka naman yumaman eh, malaki naman yung sahod eh. Yung problema lang is kung paano ka humawak ng pera, ganun. Kasi kahit nasa Pinas ka nga eh, yayaman ka basta marunong ka lang maghawak ng pera. Ganun lang yun, hindi na barko ka tapos yayaman, hindi rin. Parang, oo, malaki yung sahod, pero marami ding mga lugar like land base, malaki din naman yung sahod. Pero sa akin kasi, I choose to work in cruise kasi ano ko siya eh, parang isa sa bucket list ko sa buhay para sa sarili ko. Kaya ginawa ko lang siya. Actually, nag-apply akong barko, hindi ko inisip yung sahod. Actually, gusto ko lang na makapasok ng cruise line industry. Ayun, ayan dito. Kaya nga, ini-enjoy ko lang din yung buhay. Kaya parang, siguro magtuloy-tuloy na itong pagbabarko ko. Kaya itutuloy-tuloy ko lang. Kasi pag nakapasok ka namin talaga sa cruise industry, tuloy-tuloy na yun. Nasa sayo na lang kung titigil ka. Pero kung may mga masaya ka naman na sa buhay mo sa land base o OFW sa abroad, diyan ka na kung nag enjoy ka naman na dyan. Kasi ito parang ano to eh, kung gusto mo lang ng new journey, or gusto mo lang mag-explore, gusto mo mag-experience, ito, pwede. Try mo yung ano, kasi na-try ko yung land base, na-try ko yung ito, sea base. May parehas lang naman. Ang pinagkaiba niya lang is marami din siyang pinagkaiba. Kumbaga, sa barko walang day off. May day off kami pero oras lang yung day off namin. Sabihin natin lunch off, or kaya breakfast off, gano'n lang yung mga off namin. O kaya, depende, pag dry dock ang barko, siguro may off na 24 hours. Pero kung hindi naman minsanan lang naman mag-dry dock yung barko kung matagal na. Yan. Pero normally talaga is walang day off sa barko. May day off ka pero oras lang, parang 4 hours off ka lang.
Kumbaga kung split yung duty mo, papasok ka ng lunch, papasok ka ng breakfast, day off ka ng lunch, papasok ka ng dinner, 'pag split shift. Pero 'pag straight ka, wala kang day off, straight lang yung duty mo, eh. Kagaya ko, pasok ko 10 ng gabi, out ko 10 din ng umaga, 2 hours break lang. Kumbaga everyday kailangan namin mag 10 hours duty, gano'n. Kaya ano lang din, kung malakas naman na yung kasi gano'n ang buhay dito, eh, kung malakas na yung experience mo dati, sanay ka na sa mga bugbugan, basic na lang sa'yo. At ini-enjoy naman kasi nakakalabas ka, eh. Every port na dudun ka ng barko, oh, ipanggabi ako. Kaya lagi ako nakalabas kasi umaga wala tayong pasok din, out na tayo, eh. Dumadating yung mga barko sa mga port is umaga, like 10, 11, 12, hanggang 2, 3, 4. May ilang oras tayong pwedeng tumambay sa labas. Kaya nakakalabas tayo. Yun lang, follow nyo ako sa ano ko, Facebook ko ito, and sa page ko, Pogi Venture. And try na din natin i-post to sa TikTok or kaya din natin sa YouTube. Follow nyo ako para kung gusto nyo ng guide o step kung paano ako naka-apply sa barko at paano ko na ano to. Follow nyo lang ako para marami pa kayong matutunan. Share ko lang din naman yung experience ko. Hindi ako sa maraming alam, i-share ko lang kung ano yung pinagdaanan ko ng pag-a-apply. Actually, nag-apply ako noong December. December last year, din nakasampan ako ng June. Kaya hindi ganoon katagal, basta porsigido ko lang. Kaya kung gusto mong mag-abroad, magbarko, magtiyaga ka at sipagan mo at try mo, huwag kang matakot. Yan lang yun. And tips ko lang, kung gusto mo magbarko abroad, mas magandang sarili mo yung sikap na walang, pwede naman may backer, pero mas maganda sarili mo at least. At the end of the time, walang susumbat sa'yo, walang kasi sarili mo. At saka maganda sa pakiramdam pag sariling sikap mo sa ikaw lang mismo yung nag-apply, ikaw yung mismo nag-asikaso, ikaw lahat. Hanggang sa nakapunta ka dito, no? Parang achievement mo din yun sa sarili mo. Kaya ganoon lang guys. Follow nyo ako. Peace. See you.